Ang makikita nyong larawan na ito ay ang Sitio Kapihan, Barangay Sering, Socorro, Bukas Grande Islands sa Surigao del Norte. Ang tila payapa na lugar na ito ang magiging laman ng kahindik-hindik na mga kwentong usap-usapan ngayon sa mga balita. Dito natin mahahanap ang Socorro Bayanihan Services Incorporated at ang sinasabi na reincarnation daw ng Santo Niño na si Senyor Aguila. Ito si Senyor Aguila. Bago tayo magpatuloy, disclaimer lamang na ito ay isang kaso na kasalukuyang iniimbestigahan at marami sa mga usapan natin dito ngayon ay alleged pa lamang. Yun yung tanong natin. Bakit pinapatawag yung mga tauhan dyan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated? Eto, agad-agad ibibigay ko sa inyo. Qualified trafficking, kidnapping, serious illegal detention, at pag-aabuso ang ilan sa mga inihain na laban sa leader ng umano'y kulto na si J. Renz Kilario o tatawagin natin ngayon na Senyor Aguila. Hindi lang siya, kundi yung iba pang opisyales ng SBSI. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na hindi lang kulto ang grupong ito kung hindi isa ring sindikato dahil sa paggamit sa ilang mga miyembro bilang military agents. Dito mag-uumpisa ang napakagulong kwentong tatalakayin natin ngayong araw. Ulitin ko lang, please be warned, hindi para sa lahat ang kwentong ito. At kung hindi kayo komportable, please leave this video. So, ito muna yung tanong natin. Bakit ba sila tinatawag na kulto? Ito yung mga dahilan sa tingin ko kung bakit ginamit nila yung term na kulto, ha? Una, kung nanonood kayo ng mga documentaries, ito lagi isa sa mga unang nangyayari. Ibinenta daw nung ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated yung mga ari-arian nila, habang ang iba naman ay umutang ng pera bago sumapi sa grupo at tumira sa bundok. Kung nanonood kayo ng mga series, ganyan palagi yung umpisa, diba? Giit naman ng leader na si Senyor Aguila, contribution lamang daw ito sa nahinihingi niya sa mga miyembro at kusang loob nila itong ibinibigay. Pangalawa, eto na, may hearing kasi talaga to ngayon. Pinag-uusapan talaga lahat. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, siya yung nag-lead ng first Senate hearing ng SBSI. Sabi niya, klaro dyan, nakikita natin the group started as a legitimate people's organization that slowly nag-transform into a cult. Per definition of a cult, blind obedience, sabi. Strong reverence to a single personality na nag-e-exist sa grupo na yan. At yung personality na yun ay si Senyor Aguila. Paano ito nag-transition from seryoso na samahan sa isang kulto? Ito, malalaman natin ngayon yan. Pero para malaman natin yan at para maintindihan natin, kailangan natin pag-usapan si Senyor Aguila. Bigyan natin ng konting backstory, ha. 2017, nung unang maging miyembro siya ng SBSI. June 2021, in-endorse siya ni Rosalina Taruc para maging president ng grupo na founder ng SBSI. Sabi niya, ayoko po, bata pa kasi talaga itong si Senyor Aguila. Ayaw niya. Pero, namatay itong si Rosalina Taruc. At dahil dyan, tinanggap niya na yung pagiging presidente ng SBSI. Ngayon, tignan natin yung mga larawan niya, ha. Ayan. Napakabata niya. Hindi naman ganun katagal pa itong mga larawan na to. I'm guessing around 10 years ago lang yan, no? Ito yung mga larawan niya noon, nasa school, nagse-selfie-selfie. At ito yung larawan niya ngayon. Ang layo, di ba? Ang layo niya na ngayon. Kung makikita natin na napaka-inosente ng itsura niya dito, no? Who could tell na something so cruel could happen? Dito tayo papasok sa divinity claims. Dito naging interesting yung kwento, eh. Especially for me at saka sa lahat ng mga nakikinig dito sa social media. Matapos niyang maging presidente, sinasabi ng mga members na unti-unti na raw naging kulto yung samahan. Allegedly, sabi ng mga ex-members na yan, kiniklaim nila na sinasabi raw nitong si Senyor Aguila na siya ang reincarnation ng Santo Niño at isa siyang Mesaya. Sinasabi niya na siya raw ang Diyos. Pag hindi ka daw sumunod sa mga pinag-uutos at sinasabi niya, mapupunta ka sa impyerno. So, nakokontrol niya
no? Kasi naniniwala talaga yung mga miyembro Ayon sa mga footages ng mga hearing, ito pinanood ko din talaga isa-isa, mula sa isang ex-member doon, sinabi niya na sinasabi raw nitong si Senyor Aguila na kaya niyang pahintuin yung ulan at kaya niyang pakantahin ang mga ibon by command. However, ang SBSI syempre ay dinideny itong mga claim na to. Pero yan, yung mga kwento talaga na paulit-ulit na babanggit doon sa mga hearing ngayon. Eto na, syempre, may mga divinity claim siya. Paano niya inabuso to? Ayon sa isang Jane, no? Tinago yung pangalan niya sa Jane. Pinersa daw siya sa isang lalaki na hindi niya pa nakikita noon. Bata pa siya. Si Senyor Aguila raw yung nag-a-arrange nito. Ngayon nakalkal yung kwento na yan. At sinasabi, ayon sa kanya, hindi lang daw siya, kundi ang dami pa nila na ipinapares na aprobado ng Panginoon. Bawal kang humindi dahil nga aprobado ng Panginoon ito, parang sinusuway mo ang Diyos pag hindi mo sinunod. Lahat daw ng miyembro dapat may partner at kailangan mong makipagtalik doon sa partner mo. May mga claims pa na mismong si Senyor Aguila daw yung nakikipagtalik doon sa mga naikasal na, no, na mga partners na yan. Sabi nila na yan daw ang rule ng SBSI. Kailangan mo yang gawin para siguradong may lugar ka sa langit. Grabe, di ba? Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao kung bakit galit na galit sila. Miski yung mga senador natin, gigil na gigil Siyempre, kailangan talaga mahinto yung ganito at malaman kung ano talaga yung nangyayari. Of course, hindi pa 100% na alam natin lahat ng nangyayari, pero para sa akin, importante na nalaman agad yung ganitong mga bagay para siguraduhin na hindi na sila mauulit. Ito ngayon yung dahilan kung bakit sila pinag-uusapan. Papasok tayo sa kaso nila. While being a cult is weird, syempre, hindi naman yun yung rason. Napakaraming mga cult sa atin, hindi lang sa atin, sa ibang bansa din, no? Hindi yun yung rason kung bakit sila pinapatawag ngayon. They are facing allegations ng nabanggit nga kanina na mga forced marriages at pang-aabuso involving those who can't really protect themselves. Nakakalungkot, di ba? Of course, alleged pa lang itong mga to. Pero, gaya nga nasabi rin kanina, involved din daw sila sa drugs at si Senyor Aguila naman, ginagamit yung kapangyarihan niya for sexual favors. Grabe, di ba? Ito ngayon yung nakakatakot yan sa na yan. Kanina, sinabi, pag sumunod ka, mapupunta ka sa langit. Pero yung mas matindi sa akin, yung pag hindi ka sumunod, anong mangyayari sa'yo? Sabi nila, may parusa daw. Isa sa mga parusa na yon ay yung ipapadel sila. At meron pa akong isang nabasang article na isa sa mga parusa pag hindi ka sumunod sa sinasabi ng SBSI. Kailangan mo daw mag-swimming doon sa Aroma Beach na tinatawag. Sabi ko, Aroma Beach, hala, parang ang saya naman doon. Ngayon yung unang isip ko. Pero yung Aroma Beach pala yan, isang man-made na pit, no? Hindi ko alam kung anong itsura. Siguro, naghukay sila or whatever. Na punong-puno raw ng mga ihi at tae. Napakatarantado kung iisipin mo. Grabe talaga na ganyan yung parusa, no? Syempre, sino bang di susunod kung ganun yung parusa? Talagang na-force talaga yung mga tao. Nitong si Senyor Aguila. Ito ngayon, hindi pa kasi tapos tong kwento na to. Sabi nila, si Senyor Aguila, kabilang yung ibang mga members pa ng SBSI, ay nakakulong sa Senate quarters hanggang sa ma-resolve yung kaso. Nakakalungkot lang. In general na thought lang. Marami sa mga taong nasa kapangyarihan, hindi lang sa kulto na to, pamilya, sa gobyerno, relihiyon, maraming mga taong nakaluklok sa kapangyarihan ang gagamitin yung kapangyarihan nila for their own personal gains. At yan yung nagiging kwento ngayon dito kay Senyor Aguila.